sa Diyos kapag isinasaloob ay mamumuna ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman siya'y si Elias, siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na sayan si Herodias at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa, na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya patanggihan ang dalaga. Kaagad niyang inutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at binigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Akibati nga po ang katabi ng magandang gabi. Ngayon po ay araw ng Biyernes, unang Biyernes sa buwan ng Pebrero, at alam naman po natin na kapag araw ng Biyernes, ito po ay araw ng ating pagpaparangal, pagbibigay pugay at pagpapasalamat sa ating pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa buhay pananampalataya natin,
alam natin ang papel ni Jesus. Alam natin na ang buhay natin ay kulang kung wala ang presensya ni Jesus. Marahil nga para sa ilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, minsan nasasabi nyo sa iyong sarili, kulang ang araw ko o kulang ang Biyernes kapag hindi ako magdadasal sa simbahan ng Quiapo. Ganoon kahalaga ang papel na ginagampanan ni Jesus sa buhay pananampalataya natin. Alam natin na sa pamagitan ni Jesus, tayo ay nakakakuha ng lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok ng buhay. Alam natin na sa tulong ng mahal na pong Jesus Nazareno, siya ang tunay na gumagabay sa atin sa paglalakbay natin sa buhay na ito. Mahalaga si Jesus. Mahalaga ang mahal na pong Jesus Nazareno sa ating mga buhay. Pero kung binibigyan natin ng tunay na kahalagahan si Jesus sa ating mga puso at buhay, nangangahulugan din mga kapatid na sa ating pagkilos at paggawa, dapat sumasalamin din si Jesus. Bakit ko ho nababanggit ito? Dahil minsan, madali naman talagang magpahayag ng pananampalataya. Madali naman sabihin na naniniwala tayo kay Jesus. Madali naman talagang sabihin na nandoon yung ating paniniwala sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pero alam po ninyo kung ano ang mahirap? Yung pagsasabuhay ng turo ni Jesus. Alam niyo po kung ano ang mahirap? Kung paano tayo magiging Jesus para sa ating kapwa. Alam niyo po kung ano ang mahirap? Kung paano nating maisasabuhay ang kanyang turo. Bakit ko kaya sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa gabing ito? Sa atin pong ibanghelyong napakinggan po natin kung paano pinugutan ng ulo ang pinsan ni Jesus na si Juan Bautista, na patron din po ng ating parokya. Madalas po natin na pakikinggan ng karakter ni Juan Bautista kapag tayo po ay magdiriwang ng Kapaskuhan. Dahil alam natin na ang papel na ginampanan ni Juan Bautista ay ang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Kaya nga, sa kanyang pagpapahayag, ano ang laging sinasabi ni Juan Bautista? Na ang bawat isa sa atin ay dapat magbalik loob sa Panginoon. At sa pagbabalik loob natin sa Diyos, dapat nandoon yung ating pagsisisi. Yaan ang laman ng sermon ni Juan Bautista. Yan ang laman ng kanyang pagpapaalala sa atin. Magbalik loob sa Diyos at magsisi sa ating mga pagkakasala. Kaya nga marahil sa panawagan ni Juan Bautista, si Haring Herodes ay madalas makinig sa kanya. Dahil marahil tinatamaan si Haring Herodes sa mga sermon paalala ni Juan Bautista. Dahil ang panawagan ni Juan Bautista ay puno ng katotohanan. At marahil, mga kapatid, kung tunay na mahalaga ang mahal na pong Jesus Nazareno sa ating mga puso at buhay, dapat tayo din ay naniniwala sa katotohanan. Dapat tayo din ay naninindigan sa katotohanan. Dapat tayo din ay namumuhay sa katotohanan. Bakit pinapugutan ng ulo si Juan Bautista? Dahil ang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng katotohanan. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon natin ngayon, takot tayong magsabi ng totoo. Sa panahon natin ngayon, ang ilan po sa atin, hindi na nga madistinguish ang pagkakaiba ng totoo at tama. Sa panahon natin ngayon, ayaw nating maniwala sa katotohanan. May mga pagkakataon pa nga na sinasabi natin, ayaw kong sabihin ng totoo kasi ayaw kong makapanakit. Ayaw kong magsabi at maniwala sa katotohanan dahil alam kong may masasaktan.
Pero mga kapatid, kung tunay mong pinapahalagan si Jesus sa iyong buhay, dapat ang pinaniniwalaan mo, ang pinaninindigan mo, ay hindi ang kasinungalingan, kundi ang katotohanan. Ang lumalabas sa iyong bibig, hindi kasinungalingan, kundi katotohanan. Kaya nga, malaking hamon po ito sa atin bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Bilang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, tingnan mo ang iyong buhay. Namumuhay ka ba sa katotohanan? O namumuhay ka sa puno ng kasinungalingan? Bilang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, naninindigan ka ba sa tama, sa katotohanan? O naninindigan ka sa mali o sa kasinungalingan? Kung tunay na mahalaga si Jesus sa iyo, manindigan ka sa kung ano ang tama. Manindigan ka kung sa ano ang totoo. Dahil ang lahat ng deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, lahat ng sumusunod sa Kanya, namumuhay, naninindigan sa kung ano ang katotohanan. Masakit minsan makarinig ng totoo, pero minsan ang mga katotohanan na ito ang magbibigay parangal o pangaral sa atin upang lalo pa nating maipabayo ang ating mga sariling buhay. Upang ang ating buhay ay buhay na kagaya ng buhay ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa gabing ito, naniniwala po ako, mahalaga sa atin ng Diyos. Mahalaga sa buhay natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. At kung siya'y mahalaga, mamuhay ka sa katotohanan. At higit sa lahat, manindigan ka sa katotohanan. Amen.